Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Oktubre 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:17 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal. Katulad po ng naipangako ko kahapon ay tatalakayin ko itong mainit na balita ngayon na sinasabi ni Anthony Taberna. Opo, ang title ko po ngayon ay Tunying Taberna is using deceitful word and corrupt communication. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Actually, hindi naman ako nakikinig dyan sa kanya eh. Opo. Pakinggan ko lang kasi ang tao, papaano magsalita. Alam ko na tinitwist lang eh. Opo, tinitwist lang ang mga salita para hindi siya pwedeng idemanda o wala siyang pananagutan. Pero deceitful word po yan o mga corrupt communication. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ulitin ko, hindi ako nakikinig dyan. Halos lahat sila yan, hindi ko pinakikinggan. Pati yan si Marcolita doon sa ewan ko, ni 25 ata yan. Kasi alam ko na nanlilinglan lang sila eh. Hindi naman sila pwedeng idemanda kasi nga ang sinasabi nila, tinatanong lang nila eh. Ganun eh. O kaya nagbibigay lang sila ng yung parang clarification. Ganun lang po yan eh. Opo. Pakinggan nyo po. Pero ngayon, tatalakayin ko yan, bakit yan ay corrupt communication at saka deceitful word o walang kwenta. Binibigyan lang na niya ng kwenta. Yung salita, wala namang kwenta yun eh. Pero binibigyan na ng halaga. Ayan po, sensationalize ang tawag dyan. Ngayon, ay basahin ko po at i-discuss ko he is using the word insertion rather than amendment. Ayan po eh. Ang ginagamit niyang salita ay insertion. Pero ang insertion na tinatalakay natin, ang insertion po ay yung tapos na ang usapan, maayos na ang usapan, may agreement na, tapos guguluhin pa at tatanggalin yung iba at isisingit yung iba para hindi maiiba yung total na pinirmahan ni Marcos o kaya yung agreement. Kasi hindi mo natitignan yung kanyan eh, yung itemized eh. Ang titignan na lang yung total, kaya lulusot. Halimbawa, 6 trillion.3 ang alam ni Marcos at nakita niya yun ang budget ng 2025, pipirmahan na niya yan kasi hindi nagbago eh. Pero may tinanggal na at may ipinalit na, at yan po ang tinatawag nating insertion. Pagkatapos ng BICAM o doon sa BICAM na kung saan sila na lang, tatatlo na lang sila o 7 na lang sila, doon nila ginagawa yan. Yan po ang tinatawag na insertion. Pero yung nagdidebate sila o nagdi-deliberate sila, deliberation po yun o amendments ang tawag nila. Amendment. Ina-amend pa nila kasi nga ay hindi pa sila magkasundo eh. Bawat kongresista po,
bawat senador po, mayroon silang nilalaban kasi may mga constituent sila yan eh. May pangangailangan o may mga priority. Kaya mayroon silang nilalakad talaga yan. Pero legal po yun at trabaho po nila yan. Trabaho nila na busisiin ang mga budget o kaya mag-follow up sila ng mga budget nila. Kasi may mga constituent nga sila eh. At iba-ibang constituent, iba-iba ang pangangailangan. Ganun po yan. Yung iba sa health, yung iba sa kalsada, yung iba sa irrigation, yung iba sa dito sa education. Ganyan po eh. Kaya normal lang po yun na mayroon silang mga amendments o mga debate patungkol dyan sa budget. Trabaho po nila yan eh. Power of the purse nga yan eh. Oh. Ay ngayon, pero ito, sinasadya ni Anthony Taberna na kunyari hindi niya alam yun at tatawagin niya lahat insertion. Yan po eh. Corrupt communication po eh. At deceitful po yung ganyan. Imposibleng hindi niya alam yan eh. Na ang trabaho nila ay magbusisi ng mga budget. Trabaho po nila yan eh. At gagawin nga nilang batas yan. O ito na ngayon, ang budget natin sa next year, 6.3 trillion. O, batas po yan. Kaya ipapatupad yan ni Marcos as executive branch. Ganun po yan. Kung kailan ibibigay naman o utik-utik nilang ibibigay yan, bahala na si Marcos dyan. O, pero sila naman ang bahala mag-allocate at batas po yan. O, ngayon, bago makagawa ng batas, simpre may debate dyan. At yun ang tinatawag nilang amendments. Pero tinatawag ni Anthony Taberna na insertion. Kaya nga niluluko lang ni Anthony Taberna ang mga tao. Oh, at yan ang ipinaliwanag na po yan ni Risa Ontiveros. Kasi siya nga ang sinabihan ni Anthony Taberna na ganito ang insertion ni Kwan. O, ayan na, hindi ba? Ni Ontiveros. O, ito ang halaga. Okay, punta ngayon tayo dun sa ipinakita niya. Hindi muna. Common sense muna ang gamitin natin po, common sense. Kasi yan ang nakasulat dyan eh. Common sense will tell us Ontiveros is not an ally of Chis Escudero. How come she has insertion? Common sense po, ang pinapaboran po ng insertion, yung sa BICAM na po, yung meeting nila sa BICAM, o dun sa sila na lang, ay ito nga si Chis Escudero napicturan ito o na-videohan, pumupunta pala ito dun sa lower house At hindi niya maitanggi yan kasi naandun ang date, ang time. Hindi ba? Na-videohan siya. Ayan na nga ang pinapollow up niya. Kasi ilan ba yung 142 billion po ang pinapollow up niya Aywan ko kung sino-sino sila dyan. Pero hindi niya bibigyan ang oposisyon dyan. Hindi niya bibigyan ng pabor. Common sense nga Kaya nga niluluko lang tayo ni Anthony Taberna. Common sense po. Tanungin natin si Anthony Taberna. Kung oposisyon ba papaboran ng insertion? Hindi Kalaban nga nila At palagay ko, hindi naman hihingi yung oposisyon. Kasi hindi sila kaalyado Ang hihingi po, yung membro ng majority. Ayan na nga si Joel Villanueva. Ilan ba ang nakuha ni Joel Villanueva papunta sa Bulacan? 12 billion po yan. 12 billion ang nakuha ni Joel Villanueva. Doon na po talaga sa insertion yan. At na-check nga siya
na-check yung 650 million ata. Na-check siya eh. Doon niya pala inilagay o aywan ko kung ano ang ginawa niya doon sa unprogrammed projects. Hindi ba? O kaya wala sagaa. O ayun talaga ang insertion, hindi ba? O pinagpapalit-palit nila o pinagra-rumble nila. O ay na-check siya, hindi ba? Ayan po, imposibleng hindi alam ni Anthony Taberna yan na ang makakakuha ng mga insertion lang ay yung mga ali. Hindi ba? Common sense po. O, kaya nga kako, niluluko lang ni Anthony Taberna ang mga tao. He is using deceitful words at pinipilit niya. Pinipilit niya at saka yung corrupt communication. Okay. At saka, itong tayo, no? Ito po ang matindi. Ako po ay, sanay po ako bumasa ng dokumento eh. Dahil nga, ako ay engineer at ako ay na-assign sa yung project management team. Umabot po ako sa project management. Kaya, marami po akong kontrata na binabasa. Opo, at kailangan mabilis kang bumasa, madali mong maintindihan. Lalo na kung gagamitin sa litigation. Umabot din ako diyan sa nagdidemandahan. Opo. O, ngayon, ay ito nga ang yung dokumento na ipinakita ni Tunying Taberna, yung dokumento na wala pong kwenta eh. Bakit? Hindi alam saan galing. May binabasa siya, may ipinapakita siya, naka-itemize, pero hindi niya maipakita yung saan ba nanggaling yung total. At saka, hindi alam kung galing ba sa Senado yan o saan niya nakuha yan. Hindi alam eh. Wala doon sa, ang una ko kasing titignan, yung heading. Halimbawa, Office of the Senate. Wala eh. At saka, sino yung mga lumalagda doon? O, kung minsan nga, dito sa margin, may pirma pa yan eh, para sigurado eh. Pinipirmahan pa po yan eh. Yang ganyan, sa margin, pwera pa doon sa baba, pwera pa ron sa margin. At saka sa amin, bilang experience ko, bilang engineer, pinapapirmahan muna namin doon sa sekretarya na nag-type initial, tapos kami pipirma. Ganun po kami eh. Ay sino ang sekretarya na nag-type niyan? O baka gawa-gawa lang yan. Pero bibigyan ko po kayo ng example ha. Kung halimbawa, yung anak nyo nakapasa sa board, hindi ba? Sa teacher's board o kaya electrical engineering board exam, nakapasa. At gusto nyong ipadala yan o ipahayag yan sa mga kamag-anak nyo o sa kakilala nyo, hindi ba ini-screenshot nyo yung pangalan nung nakapasa? Ay kung minsan 20 yan eh, sa isang page. O sabihin natin na 30 sila. Ngayon, hina-highlights mo yung pangalan nung gusto mong ipakita. At dahil sa wala doon ang heading na ito ang nakapasa ng board exam noong panahon na yan o galing ito sa PRC, lalagyan mo yan. Lalagyan mo. O ito ang resulta ng board exam. Galing ito sa Professional Regulation Commission. Sasabihin mong ganon sa heading mo. Ayun, wala eh. Ano yung pinakita niya? Wala. Hindi ba? O, babasahin na lang niya. Kaya nga nilulukol niya ang mga tao. Ulitin ko ako po, ang una kong tinitingnan yung heading. O, kung extract ba yan
doon sa dokumento. Ngayon hahanapin yun kung ano yung dokumento na yan, saan galing yan. Ganun po yan. Hindi pwede na ipapakita mo lang. Ayun na nga. Niloloko lang yung mga tao. Ni Tunying Taberna. Walang value po yan. Yang ipinakita niyang, aywan ko kung anong tawag dyan, kung tabulated form o itemized form o ano yan. Kasi nga wala kung saan nanggaling At saka sino ang pumirma? Sino ang nag-certify? Anybody can do that. Hindi ba? Na ito na ang nagastos niya. Ito. Ay baka nga, ang sabi ng iba ay baka yan yung mga nireject doon sa mga proposal. Nireject na yan. Kasi nga ang sabi ni Risa Ontiveros, hindi po ako pumirma doon sa budget ng 2025 dahil marami siyang hindi gusto na nangyari doon. Tinanggal nga yung mga health at saka sa mga education at ipinalit doon sa public works. Inilagay doon sa public works na kung saan naandun ang mga flood control projects. Ayaw niya yun. At hindi rin siya kailanman, hindi siya sumama sa BICAM o hindi siya pumirma doon sa kung ano yun na pagkasunduan ng BICAM. Saan ngayong kukuha ng insertion ito? Doon sa minutes of the meeting. Yun siguro yun na ipinakita ni Anthony Taberna. Kaya nga, niluloko lang niya mga tao. Hindi ba? At isa pa, pinipilit niya Kunyari hindi niya alam na magkaiba ang salitang amendments at saka magkaiba ang salitang insertion. Magkaiba po yan. Pero pinipilit niya na yun na rin, hindi ba? Yun na rin. Wala na, hindi ba? Pero palagay ko ngayon ay sisimplang siya dito. Kasi nga, marami na ang mga technical people. Katulad ko ay engineer po ako At sanay po ako dyan sa ganyan Sanay na sanay ako dyan. Yang sa pagbusisi ng mga dokumento. Walang value yung ipinakita ni Anthony Taberna. Walang value. Punta na po tayo ngayon dito sa Bible verse pero maikli lang kasi alam ko ito ay nadidiscuss ko na dati patungkol dito sa mga idol word. Isang tawag dyan sa ginagawa ni Anthony Taberna, mga idol word po yan. Walang kwentang salita. Pero binabanggit niya at sinisensationalize niya. Minamagnify niya. Na kunyari napakalaking kasalanan yan. Pero alam niya wala yan. Wala yan. Paano nga magkaka-insertion yan? Hindi naman siya kaali Hindi siya kaalyado. Hindi papaboran yan. Ito po Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po ang payo sa atin ng Biblia. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, to construct. Yang edifying po ay to construct o to build up. Gagawa tayo ng good communication to build up. I-build up natin ang kapwa natin, kapwa-tao, i-build up natin ang gobyerno natin o ang bansa natin, to build up. I-build up natin ang mga salita ng Diyos. Ganun po yan. That it may minister grace unto the hearers, para yung hearers ay magkaroon ng grasya. Ayan po ulitin ko lang po let no corrupt communication proceed out of your mouth. Pero ito sinasadya na nila Pati po yan si Marcolita. Mas grabe po yan si Marcolita. Tinitwist ang mga salita. Corrupt communication po yan. 1 Peter 3:10, bibilisan ko na lang po dahil
alam ko na na-discuss ko na ito dati at hindi ko na binibigyan ng emphasis ito. Ang binibigyan kong emphasis yung mga pinaggagawa ni Anthony Taberna, hindi ba? Mga kwan yan, mga deceit, ano? For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Yan po ang sinabi. Ngayon ko lang na meet ito, ano? Itong verse na ito, maganda pala, kaya pinili ko eh. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Ayan po. At yung Matthew 12:36, but I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ayan po, ito po ang paborito ko. For whatever idle word. Idle word po yan sinasabi niya eh. Walang meaning, hindi ba? Kung hindi siraan lang. O kaya lukuhin yung mga tao. For every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at salamat po sa inyong pakikinig, ano, at yan, naipaliwanag ko na kung papaano ang mga salita ni Anthony Taberna ay deceitful at saka corrupt. Very corrupt po yan. O sige po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.